na po tayo sa Bureau of Immigration. Tingnan po natin kung ma-extend po ang bakasyon ni Tia Celsa. Sa mamay que tú pensaba de viendo como no visado más? Sagana Ecuatorial Guinea. Dito sa Puerto Bata, Equatorial Guinea. Sa pagpapatuloy po ng ating video mga amigo, ngayong araw po ay papunta na po tayo sa may Bureau of Immigration. Nabubulol pa ako. Chamame! Ma-extend ba ang yung visa? Pag di na-extend, busog si Chamame. Pag hindi na busog na busog. Kapag hindi na-extend ang visa ni Chamame, di uwi. Uwi kung uwi. Hindi, yan po mga amigo. Kasi first time ko din po kasi na pupunta sa Bureau of Immigration para sa visa ni Chamame. 40 days po kasi mga amigo ang aking bakasyon na ibinigay. Binigay sa akin ng company. Pero 35 days lang yung nakalagay sa ticket. So sabi sa akin ng HR namin na i-message ko na lang daw siya para sa rebooking. So magpapa-rebook po kami ng ticket kasama si Tia Celsa. Kasama si Tia Celsa, yung ticket din niya kasi ay hanggang 27 lang. So ako naman ay mag-extend ako ng 5 days, si Chamame ay 10 days. So parehas po i-rebook po. Bali yung travel agency doon po sa Equatorial Guinea ay nag-iwan po ako ng pera. Message ko lang daw siya para sa rebooking ng aming ticket. Pero bago po yun na ma-rebook ay dapat ay ma-extend yung visa ni Chamame. So eto, papunta na po kami sa Bureau of Immigration para sa kanyang visa. First time ako makakapunta dito sa lugar na to. So syempre pag sa Manila, alam niyo naman po ang problema, traffic mga amigo. Sa Mameo, Luneta, Jose Rizal está aquí. Chamame, mira de esto lugares. Tiene seguridad. Chamame, ¿tú has visto tiene seguridad de rebulto? Está ahí. Sí. Nandito na po kami mga amigo sa Intramuros. At malapit daw po dito ang Bureau of Immigration. Nandito na po tayo mga amigo at mukhang napakaraming tao. Ang palatandaan daw itong malapit tapat ng Starbucks. Nandito na po tayo mga amigo sa Bureau of Immigration. Chamame, nosotros está aquí para tu visado. Vale? So ayan mga amigo, nandito na po tayo sa Bureau of Immigration. Tingnan po natin kung ma-extend po ang bakasyon ni Tia Celsa. So ayan po mga amigo, meron pong pipinapan kapag mag-extend ng visa. Chamame, nosotros aquí para poner más tu visado, ¿no? Pues no sé, va a poner o no. Cuando no poner, mañana tú viajar. No, solo broma. Va a poner, sí, va a poner. ¿Tú quieres más vivir aquí? Sí, mi niño sí que me lo ha hecho, no podía quedar aquí. ¿Hasta cuántos años? Toda mi vida, no hay problema. Aquí tu nombre y firma. Ayan. Si Celsa Matinga. Firma. Ayan. Galing ng firma ni Chamame, ito lang. So ayan mga amigo, nakapila po kami sa
sa Windows 32, 33, 34. Chamame, kuno miedo? Miedo. Ngayon takot na siya pag nasa Pilipinas. Nandun na yan mga amigo. May bayad na 2,000 at saka 1,000. So ayan pa mga amigo, after po magbayad sa Windows 30 na. Chamame, ¿qué tú pensaba? De miedo como no visado más. Tenía miedo que no me van a poner visado. Sí. Pero aquí está bien. Pero Pronto, no. Solo miedo cuando no visado. No miedo. Si no me ponen visado, yo creo mejor. ¿Tú quieres más uno mes aquí? Sí. Aha. Medyo natatakot si Chamame kasi baka hindi ma-extend yung kanyang visa. Pagdating namin dito, napakabilis lang po. Pagkaya rin niya mag-fill up, dire-diretso, tsaka walang masyadong tao. Tapos po, ang kinakatakot niya, baka daw kasi hindi siya makakuha ng visa and then babalik siyang mag-isa sa Equatorial Guinea. Yun ang pinakamahirap. Yung bumalik siya. Pero sabi ko, huwag kang kabahan, ba't kakakabahan ka? Mag-extend ka lang naman. Maraming tao, maraming foreigner dito ang nabibigyan ng pagkakataon na mag-extend. Kahit basta magbayad. Yun po mga amigo. Hindi siya mapakali mula kanina sa sasakyan. Ang sabi niya, paano yan Ruel, kapag hindi ako nabigyan ng visa, uuwi ako mag-isa. Hindi naman ako marunong mag-English. Yun ang sabi ni Chamame. At ayan, nag-aantay po kami mga amigo na i-release yung kanyang visa. And then nakabayad naman na. Yun nga lang, hindi pa tinatawag yung pangalan niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero for releasing na po mga amigo. Chamame aquí, cuando tú pasas tu visado Calocao, pagar mucho. Sí. Ahora tu visado no Calocao, tu pagado 40,000 de cepas. Alam niyo po mga amigo, sa may Equatorial Guinea, kapag po na-expire yung visa nyo, pwede ka naman mag-stay para dito sa Pilipinas. Kaso, ang pagkakaiba lang dito, may penalty. May penalty kang babayaran, di ba? Kapag 6 months na expired yung visa. Sa Equatorial Guinea po mga amigo, ganito po ang style na ginagawa nila. Usually po, ang ginagawa ng mga Pilipino doon, kukuha ka lang ng kukuha ka lang ng LOI, letter of invitation, or then meron din po dun iba't ibang klase pong visa meron doon. Pero ang pinaka-safe po ay kumuha ka ng residensya. Yung residensya po, yung pinaka-card po siya, parang national ID sa atin. Na patunay na, kaso medyo mahal po. Kung hindi po ako nagkakamali, umaabot sa mga 50,000. Yeah, 50,000 pesos sa loob ng 2 taon. So merong 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon. Yun po. Pero alang penalty. Hindi ka alang penalty kapag halimbawa nag-stay ka ng matagal dun sa Equatorial Guinea, wala kang visa, huwag ka lang papahuli sa mga pulis. Kasi usually ang mga pulis doon ay rumoronda, nagko-control ng mga tao at hihingan ka ng residensya o dokumento. And then mga amigo, ang binayaran po ni Tia Celsa ay 3,030 para sa isang buwan na extension ng kanyang visa. So medyo malaki, no? Sa Equatorial Guinea, yung 30 po ay parang kumuha ka po ng 1 month na visa. Parang halos the same lang po mga amigo. Or kung hindi ako nagkakamali, nasa 2,000 pesos. Mga ganun po, kapag ka isang buwan yung visa. Esta tu visado 1 mes más. Ay, por Dios, gracias. Muy pronto y muy bien. Con respeto y todo. Ya no quiero volver, me quedo aquí. Por Dios, mamá Marités, ahora me voy de vacaciones. Ay, por Dios. Ay, hay vacaciones, mamá Marités. Tuloy hay vacación. Bonggang bakasyon. Bonggang vacación. Fácil para poder. So ayun mga amigo, natin na po ang visa ni Tia Celsa. So hanggang 28 po ng July,
siya ay mag-i-stay sa Pilipinas. Ngunit ang ticket po namin ay July 7 lang. O chamame, ¿qué tú puedes decir esto visado cuando tú coger? Fácil, ¿no? Contenta. No ha sido fácil llegar en este país, pero ahora estoy contenta. Puedo quedarme aquí hasta un año más. Aunque todos los días, más y más. Chamame, contenta? Sí. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya mga amigo. At na-extend ng isang buwan yung bakasyon yung visa ni Chamame. Pero ang alis namin ay July, first week lang ng July. Tapos ang binayaran mababa lang kumpara sa pag na-expired yung visa mo. Yun, malaki ang babayaran mo. So, tuloy ang ligaya, sabi ni Tia Cesa. Chamame, hay mucho nacionalidad ahí, ¿no? Sí. Hay nigeriano, ¿no? Ay, nigeriano. ¿Qué más? ¿Qué pang? Sí. May pang. Ese hombre que estaba ahí negro es pan. Pang daw. Pang ka mo, mami ko na? Sí, es pan. Ayoko sa Sí, iyo. es pan de conato. Pero ¿qué nacionalidad tú has visto ahí? Hay ganeses ahí. ¿Qué? Ganeses. ¿Qué ganeses? De Ghana. Ghana. Sí. Esos los que estaban cerca de nosotros es ganés. Ganes. Hay más otro, ¿no? Otro nacionalidad. Pero más fácil, ¿no? Más fácil, pero cuando coger visado, release. Sí. Salir 30 minutos así, ¿no? No ha tardado. No tardar. Nuestro país tarda. Mas mabilis po na kumuha ng ng extension ng visa rito kumpara po sa amin. Sa amin po balik-balik. Cuando allí Guinea Ecuatorial, chamame, ¿no? Un mes antes. Sí, habla, volver, ¿no? Sí. Como mi todos los días pagar mi pasaporte. Yun nga po mga amigo, pagka doon po kasi kumuha ng bisado o ng visa, sigurado pag pababalik-balikin ka, bukod sa pabalik-balik po ay syempre yung bayad. Kadalasan doon may mga picture na nalalaman sila. And then pag doon kumuha, hindi pa sure kung makukuha mo. Kaya po kami sa company namin merong nag-aayos talaga na lokal para sa mga visa. And then lalo na sa residensya mga amigo o sa ID na kinukuha namin. Alam niyo po, nagbabayad pa yung company ng malaki para lang makakuha kami ng residensya. Kasi yun ang mas importante kaysa sa mga papel-papel lang. Kasi meron po mga LOI o letter of invitation, tapos meron mga 1 month na visa. Kaso minsan hindi mas gusto ng mga nagche-check o nagko-control yung talagang residensya. So mas madaling kumuha dito sa atin. Basta babayaran mo. Walang visa, walang bayad, walang visa, ganun lang po. Tapos po mga amigo, alam niyo po meron doon isang babae na overstay na po yung kanyang asawa yata. And then salita siya ng salita, tapos hindi naman siya tinatanong. Ang dami tuloy tanong ng officer doon kanina sa may loob, kasi ang daming sinasabi ng babae, hindi naman yun ang tanong. So mas maganda kapag kung ano tanong, yun lang ang sagutin mo, hindi yung mag-explain ka na mag-explain. Yung kay Chamame, ayun, napansin ko kasi ang tagal niyang kinakausap ng officer kanina sa loob yung babae. Tapos ina-explain niya na kesyo nagkasakit yung asawa niya, kaya nag-overstay, hindi na ayos yung visa, ganun. Yung kay Chamame is wala lang tanong-tanong, basta binigay lang niya yung papel niya, okay na. Tapos nag-antay lang talaga mga 30 minutes sa pag-release. Medyo matagal kasi ang daming mga nakapila. So ayan mga amigo, yun lamang po ang video natin for today. Kami ay lilibot pa. Susulitin namin na nandito po kami sa Metro Manila. Chamame, gracias todo Filipinos. Ciao, hasta mañana. Bye, gracias, muchas gracias. Adios. Adiós, me he recibido muy bien. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.